So guys, ito na, ikinabit ko na sa bubong yung ating solar panel na 30 by 60 na 300 watts. Nabili natin sa online shopping na 1,300 something. Ano? So, isa-set up natin to. Samahan nyo ako at nang malaman nyo din kung paano ko ito sinet up at kung paano ito gumana. So, bumili din ako ng ilang gamit katulad ng fuse, 12 volts na ginagamit ng sasakyan, mga tapes at wires, and itong bumbilya na 12 volts at saka electric pa ng 12 volts kasama sa ano yan, controller. So guys, samahan nyo ako, tingnan natin kung paano magkabit. So ito guys ang instruction sa pag-install ng solar panel. So bali ito yung solar panel, controller, and then battery. Ayan guys. And yung load side ito, load side. So sabi dito ang unang sa number 1, connect to the charger regulator. Connect the battery to the charger regulator. So, uunahin guys is battery. Nasa gitna. Ayan o. So, yan. Susundin nyo lang guys kasi importante ang sa DC, sa mga 12 volts, sa mga sasakyan, napakahalaga ng polarity. So, hindi pwedeng magbaliktad ang positive at negative. So, lagi, red, positive, and then, negative. So, sa sasakyan, una muna mong positive, saka ikabit yung negative. Ayan. And then, saka nyo ikakabit ang solar panel. So, lagi susundin lang. Kaya ang bibilin yung wire is pula and black, red and black, para masunod din nyo yung, hindi kayo malito. So, red and black. Yan. So, pag naikabit nyo na yan, ay saka nyo naman ikakabit yung load side. Negative, positive din. Basta DC, importante ang polarity guys. Susundin ang polarity. So, ang ginawa ko lang guys dito is, along sa positive side, naglagay ako ng fuse para may protection, just in case. And parang pinaka-switch na siya. Ganon din sa, galing sa solar panel. Basta itong sa positive side guys, along the way, diyan kayo magsisiris ng fuse. And then, ganun din sa load side, yung positive niya. Tapos, direkta lang sa kanyang controller yung mga negative side. Ito naman yung kanyang solar panel na ang claim ay 300 watts, guys. So, bali, ang laki niya is 30 cm by 60 cm. So, ang claim niya is 300 watts. So, sa actual, guys, ay ganito yan. So, ito yung mga fuse na ikinabit ko. Yan, nakatatlo. So, yung gitna, ito yung battery. Galing sa battery, positive. Sa linya lang ng positive. Isisiris yung sa linya ng positive. Bago nyo dalhin dun sa parang battery, dadaan sa fuse, and then mula sa fuse pupunta dun sa kanyang controller guys. So ayan guys, titestingin na natin ngayon yung ating solar setup na binili natin sa Shopee na 1,300 lang something. May kasama ng ang claim niyan guys is 300 watts. Ang laki ng solar panel niya is 30 cm by 60 cm. So ganito ang setup ko guys. So ito kasama to, yung kanyang controller. Tapos nilagyan ko lang guys ng ito yung mga fuse. Yan. Mga buwan ng fuse. Bigyan ko ng fuse. So, may fuse na yung, bali tatlo siya guys. Load side, yung galing sa solar panel. Tapos yung gitna, battery. So, ginit na ako din dito yung fuse. Ito. So, meron na siyang fuse. Ayan guys. May fuse na siya. Ito. May fuse na siya. And then, ito yung load side. Ayan. Ayan guys. So, dahil yun naman ay 12 volts, ginamit natin yung mga pang battery. So, tingnan natin kabit na natin yung battery. Muna ikakabit yung battery guys. So negative, positive. So ayan, makikita nyo. May reading tayo. Ayan, 12.1. Ayan, 12.2. Yung ano natin ng battery. So ngayon, ikakabit na natin ang sunod na ikakabit daw is solar panel. So ito guys. Asa na yan? Ito guys oh. So ang solar panel natin nasa dulo. Ito guys oh. Solar panel natin ito. Nakikita nyo guys ito. Solar panel natin ito. So ayan. Kapitan natin ang ito na yung magsisilbing niya, switch and niya. Ayan. So ano nangyari? Ayun guys. Nagcha-charge na siya. Nakita nyo? Ayun o. Nagcha-charge na siya. Nagbiblink. Nakikita nyo ba? Nagbiblink. So ayan na guys. And nag 12.2 na yung kanyang voltage. So gumagana guys no. At hindi pa masyadong mainit doon sa pinaglagyan ko ng solar panel kasi medyo makulimlim pa. Ano pa kasi, so ayan ang charge natin, 12.2 na, kanina 12.1. So titingnan natin kung tataas yan guys, no? Ayan. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano yung aking ginawang setup. So yan muna ating ginawa. So ito guys yung aking battery. Galing to sa aking multicab 3SM, ang laki. Yan. Ito yung kanyang 42B24L ang kanyang model. Yan. So 3SM yan, ginagamit ko yan sa multicab ko pang sa Suzuki multicab guys. So medyo malaki isang tangkal guys. Ang laki ng battery, isang tangkal. So ito yan, positive, negative. Susundin nyo lang yung guys, negative, positive kasi siya.
ang DC power is kailangan laging positive and negative. Susundin nyo lang guys. So ito yung ginawa ko, no? Ayan. So ito yung pinaka solar panel niya. Ito yung negative side. So dire-diretso yan dun sa negative nung solar panel. Ayan. Galing sa dun sa taas. And then yung positive side niya, ito pinadaan ko sa bumili ako ng fuse box, fuse housing na pang sasakyan guys. Ito yung pinaka niya, oh. Masan ba camera? 20 amperes ayan, pang sasakyan yan guys. Para mura-mura. So at least parang may switch na tayo pag sinaksak mo ito, parang switch na, and meron siyang protector. So ito yung load side naman niya para dito. So wala pang power. So lagyan natin ito guys, oh. So ayun, wala pa namang naka-load pero ayun, may no. So sarado na natin to guys. Ayan, tatlo yan, oh. Ayan. So gumagana naman, And then ayan guys, 12.3 na. Hindi pa masyadong mainit yung ating solar panel, hindi pa masyadong bilad na bilad. So ang ginawa ko lang sa load side naman, guys, itong side na ito, load side. So yung negative ito, nilagyan ko lang ng wire dito, ayan. Yan. And then kasi para clip na hindi na ako putol-putol kasi medyo baka mahirap ikabit. So ayan, ito yung negative side niya. And then yung positive side niya, guys, ito. Ayan, dumaan siya sa fuse box, sa fuse, ayan. And then ayan, lumabas yan dito. So fuse, sa positive ang fuse, guys. And idinikit ko lang dito para dito ko i-clip yung mga positive. So ayan guys, pwede na tayo mag-testing ngayon. Ito ilaw yan. Kasi dito sa tindahan ko nagba-brown out madalas. So mainit at madilim. So ito guys ang switch. Bali guys, ito mga 12 volts na yan. Dalawa yan, Mga 12 volts yan. May nabibili naman 12 volts, ayan, LED. So ayan, isa. And yung sa kabilang side, ayan, dalawa. So ito yan guys, may switch na siya, nabibili. Ayan, kompleto na. So testingin natin yung isa guys. Tingnan natin kung iilaw. Ayan, Ayan. So ito yung switch. Okay. Ayan guys, ang linaw, ang liwanag, Liwanag, di ba? So ayan. So tingnan natin kung anong sinasabi dito sa panel niya. So ayan guys, Nag 11.9 dahil lang load. So ayan, patayin muna natin guys. Nag voltage drop, nag 11 point So patayin muna natin kasi medyo mahina pa yung ating voltage. So patayin muna natin, ayan guys, ito. So ayos guys, yung nabibili sa na 1 point lang. So ayan guys, bumalik na uli sa 12.1. So atin munang, so ayan, nagcha-charge siya, guys, nagbi-blink. Ayan, so nagcha-charge siya. Nagcha-charge na yung pram. So natin muna. Ipa-charge muna natin kasi lubat na lubat yan. Charge muna natin. So ayan guys, after few minutes, nag-charge siya, naging 13.8 volts na siya. So nagcha-charge siya. So isinet ko ang ating charger sa 15 volts. Paganahin natin ang fan. Didiretso ko lang sa battery guys. So lagi, unahin muna, kabit ang positive. Ayan, pula. Ayan. Kapit mo lang dyan, kahit saan dyan. Ayan. And, yung negative. Guys. Ayan guys, ayan. Negative, kakabit ko, and then electric fan. So ayun guys, So, kita nyo naman, malakas, diba? Ayan. So battery and ilaw guys. So malalaman natin ang performance niyan pagka na full charge yung battery, and mamayang gabi gagamitin ko, and i-update ko kayo guys. So ayan, 12 volts na electric fan. So hindi na tayo bibili guys ng hindi na tayo mangangailangan ng inverter. So 12 volts na rin bilhin nyo mga gamit, ilaw and electric fan. So ayun guys, kung natulungan kayo ng video na ito, please like, share, subscribe, and hit the notification bell to keep you updated. At kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo and gagawa tayo ng bagong video.